Yan. Ito dahan-dahan mga kabokals kasi malapot. Malapot ito. Yan. So yan. So yan po yung nasa ilalim lang ng balat niya mga kabokals ha. Ayan, susunod naman natin itong B-complex. Sa leg na ako magtuturok, nilagyan ko na lang siya ng stopper para hindi masyado mahaba yung karayom. Pero pag sa hita, okay lang mahaba kasi mas makapal yung laman. Ayan, sa leg. Sa kabilang leg naman tayo. Behind the shoulder. Laki dagul yan, baliwala kay dagul yan. Ayan. 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 Diba? Ayos pa brother? Ayos pa brother? Kakain ka na. Kakain na siya mamaya mga kabokals pagkatapos ng iba. Ano kaya ang dahilan kung bakit itong mga kambing na to, nakita niyo yung kapaligiran natin, maputik. Ito sila, nakagala lang, ang gaganda ng katawan. Ayan, tatapabling. Ang gaganda ng kambing niya. Hindi naman nakakasakit. Pero sa atin sobrang selan. Ayan. Meron pa siyang maliit doon. Ayan. Uwi na sila. Nagdada sa putikan. Yung sa atin, pag nilabas ko, 1-2 araw, 3, ayun, nagtatay na. Ano yun partida, nandoon pa sa loob ng lote ni Sir Jun yun. Ito, kontrolado ang putik, hindi masyado maputik, pero ito, may maliit pang kasama, kapanganak lang daw nito, isa lang. Iba talaga, native ba to? May mga lahi na rin yata ito. Haba na yung tenga nito, Hindi naman daw nagkakasakit. Sobrang sela nung sa atin. Hindi ko alam kung dahil ba masyadong napapamper o ano. Ayun, nakagala lang sila. Gaganda pa rin ang katawan nila, no? Ang gaganda pa rin ang katawan. Hindi pa napapurga yan, ha? Walang purga, hindi pa napupurga mga kabukal, pero ang gaganda. Pero dumidede pa yan. Pero ang gaganda ng katawan, hindi nagbabago, no? Ayan mga kabukal, hindi pa napupurga yung tatapabling yan. Ay, punta ka sa Tabarya? Deliver gulay? Ayan, nagtatanim din kasi sila mga gulay. Ipapasok mo na. Yan, pinakain lang niya na konti yung mga kabokals. Papasok niya na. Ilang oras lang. Makakain lang, tapos pasok na. Kasi magdi-deliver pa siya sa Tabarya ng gulay. Di ba? Nagtataka ako sa mga kambing natin, bakit sobrang sakitin na. Pero sa kanya, ganyan lang. Ganyan lang sistema niya, pero wala pa nga purga-purga, hindi pa daw nga dyan napupurga, tagal na. Pero well, hindi, gali ako sa labas Bumili ako ng stocks Nabuso na rin ako ng vitamin C, Vitamin Pro. Bumili ako. Ayan mga kabokal, so magpupurga na tayo. Tapos ating kambingan. Si Milky
May kasamang aso yun. Anong aso yun? Ayan. Kukunin ko rin siya mamaya dyan kasi ano yung tabing palayan eh. Hindi natin siya po pwedeng iwanan dyan magdamag. Baka makaalpas pumunta sa palay. Barangay. Yan, kaya ano yan, nilagay ko lang siya ngayon kasi araw naman nakikita ko naman siya. Mamaya tatanggalin din natin siya dyan mamaya. Yan. So ito ating mga kambing, wasak na yung kanilang tabing, lastik na yan. So ito ang ating i-inject mga kabukals, ivermectin at saka vitamin B complex. May iron pa dapat, kaya lang hindi ako nakabili ng syringe, kinapos ako sa syringe. So yan lang muna. Unahin natin si Dagol. Yan po si Dagol mga kabukals. So ganda na katawan ng Dagol. Wala pang kain yan mga kabukals, hindi pa ako nagpapakain. Maganda na katawan. Ayan, so ivermectin saka B complex. Tuturok tayo. Ayan mga kabukals, so ito i-share ko lang muna yung ating technique kay Dagol. So alam niyo naman po si Dagol ay agresibo, nanunuwag. And sobrang laki po niya. Siya po ay nasa 53 kilos. So may tali tayo rito mga kabukals, nakatali doon sa poste. May tali tayo dito sa kabila. Yan. So naghahatakan po yung dalawa na yan para hindi po siya makapanuwag at hindi siya makagalaw. So ngayon tuturok tayo. Ang ivermectin po kasi ay subcutaneous. Ibig sabihin dapat nasa ilalim lang ng balat. So ito yung balat niya, shaggy. Ayan o, shaggy mga kabukals. So nahihila mo yan na ganyan. So hihilahin natin yan, saka tayo tuturok sa taas. Yung B12 okay lang kahit intramuscular. So sa kabila naman yung ivermectin, yung B complex, sa kabila naman intramuscular naman, o kaya dito siguro pwede sa hita. Yan. Ayan mga kabukals, so magtuturok na tayo. Ivermectin muna. Ito po ay 1.1 ml. Si Dagol po kasi is nasa 53 kilos po. Ang ivermectin 1 ml for every 50 kg body weight sa cattle. So nilinya na lang natin sa cattle. Kasi sa pigs po, sa baboy, 1 ml for every 33 kg body weight. Dalawa lang kasi po yung nakalagay doon eh. Pig, swine saka cattle. So since kambing siya, iginaya na lang natin siya sa cattle. 1.1 ml. Subcutaneous mga kabukals. So ito, sasakyan natin siya para mas kontrolado natin siya. And then ito nga kanyang balat, hihilahin natin yan para subcutaneous dito natin sa ilalim ng balat i-inject mga kabukals. Hilahin natin yung balat, hila, tapos inject. Ayan, para minsan kasi natatapon eh. Maganda kay Dagol, maano siya, ang balat niya loose. Papalagyan eh. Kaya anticipate na natin, papalag. Dali. Ayan. Ito dahan-dahan mga kabukals kasi malapot. Malapot ito. Yan. So yan. So yan po ay nasa ilalim lang ng balat niya mga kabukals ha. Ayan, susunod naman natin itong B complex. Sa leg na ako magtuturok, nilagyan ko na lang siya ng stopper para hindi masyado mahaba yung karayom. Pero pag sa hita, okay lang mahaba kasi mas makapal yung laman. Ayan, sa leg. Sa kabilang leg naman tayo. Behind the shoulder. Wala kay Dagol yan, bali wala kay Dagol yan. Ayan.
Yan, i-release ko na mga kabokals. So yun lang ang purpose nung kaya tinalian natin si kabilaan. Para hindi siya makaporma kasi talagang naninikwat ito eh. And malaki pa siya, malakas. Ay sigurado pag tinamaan yung ating pang-ilalim, sigurado wasak. Ayan. Diba? Ayos ba brother? Ayos ba brother? Kakain ka na. Kakain na siya mamaya mga kabokals pagkatapos ng iba. Yan, medyo may challenge tayo rito kasi pwede naman dito sa ano, importante lang naman yung maiturok natin ng ano eh. Wala, paano sa leeg negative, masyadong ano sa leeg. So dito tayo sa katawan. Ito dito, pwede dito mga kabukals. Pitin natin para ipapalagyan eh. Yan. Yan, tapos ano tayo? B-complex. Dito. Tayo. Sa paa na lang. Sino ba? Yan mga kabokals. At masyado namang yung balat nito mga kabokals. Dikit na dikit sa laman. Walang kasyagi-syagi. Yan ito. Palagyan eh. Palagyan. Ayan na. Sandali. Mahirap ang subcutaneous. Kinakapa ako mga vocals para alam ko kung pumasok. Kasi uumbok yan eh, uumbok kaya no. Kaya may umbok. Yan, so B12. Lang. Hirap pa. Yan. B12. B-complex. Lang.
kabukal, si Tisay. Ito, ano to, mapalag to, mapalag. Saring ano, hapit na hapit ang balat. Yan. Palag eh. Wala maipit eh. Baka masuwag mo yung pangilalim ko ha. Magalit si Jennifer. Ayan. Nasa leg, pwede. Bayan, ba't kailang balat mo? Wait lang mga kabukals ha. Ano yung balat niya? Ayan. Yun. Yun. Yes. Ayan. So ito yung kinuha ko kanina mga kabukals. Ngayon ako lang kinuha to. Hindi ako nakapanguha kahapon eh kasi galing ako sa Jose del Monte. Pag uwi ko dito pagod na. So nakikitaan ko ng ng improvement mga kabukal. Si Kisay ayan oh. Nakikitaan ko ng improvement yung kanyang katawan. So far so good yung ginagawa nating programa or yung itinuturo sa ating programa ni Ma'am Jean Castro. Pagpupurga, una nga pong purgang ginawa natin dito is oral gamit yung albendazole. That was 15 days, more than 15 days ago na. Hindi ko lang matandaan yung exact date, nandun sa akin records. Pero ano na, lagpas 15 days na. Dapat kasi noon, 15 days after nung oral, magtuturok tayo ng ivermectin. Kaya lang, hindi natin kagad asikaso. Pero pasok pa rin naman niya mga kabukals. Wala pa namang, hindi naman umabot ng 20 days eh. So yun nga, unang ginawa natin, oral, albendazole sa kanilang lahat. May kasabay din pong B-complex yun. Saka iron, naturukan din natin sila ng iron. Saka yung, ano ba yung isa? Yung calcium. Oo. Tapos ngayon inulit natin, ano naman, ivermectin naman. Ang binigay natin sa kanila. Para sa external parasites naman yon. So ito, habang hindi sila buntis, regular natin gagawin yung pagpupurga naman. Oral naman ang susunod uli dito. Yung vitamin, since marami nang ibinigay sa atin si Ma'am Jean, regular natin gagawin yung vitamin. Siguro every month tayo magbibigay ng vitamin sa kanila. Yung B-complex, iron, saka yung DCM. Yun, DCM pala. DCM pala yung sinasabi ko. Ayan. Ito si Dagul. Ayan, si Dagul. Mga kabokals. Si Dagul mga kabokals. Ayan, ito talaga. Kitang-kita yung improvement. Ayan, wala pang laman niya halos kasi kabibigay pa lang namin. Pero, yung tiyan niya is alsado na. Ibig sabihin, wala yung parang balon, parang butas dito na pagkapayat ang kambing. Malalim yung part na yan. Wala siyang ganun. Maalsa yung katawan niya. Kasi, malakas siyang kumain talaga at saka malakas uminom ng tubig eh. Ayan. So, successful po yung injection natin sa kanya. Pasok na pasok yung ivermectin. Nakakapa ako eh. Nagkaroon ng packet eh. Kasi magkakaroon ng packet sa balat yun mga kabukas. Mararamdaman nyo yun na may umbok. Parang may umbok. Ibig sabihin nandoon yung ivermectin sa loob ng balat niya. May mga pagkakataon po na natatapon yun, lumalagpas. Lalo na yung dati na nagpapa-assist ako sa anak ko. Ako yung naghahawak ng balat, siya yung nagtuturok. Hindi nyo napapansin, lumalagpas yung karayom, tumatagos sa kabilang balat. Kaya tumatapon yung gamot. So ito, pasok na pasok. Yun ang sinigurado natin na hindi lalabas sa kabila. So
subcutaneous injection ang turok ng ivermectin mga kabukal. So hindi siya po pwedeng intramuscular kasi magkakaroon po ng mga side effects yan. And hindi rin po tayo po pwedeng lumagpas ng dosage. Kaya kung makita nyo, inalam muna natin yung timbang nila. Tapos from there sinend ko kay Ma'am Jean. Siya nga po pala ang nag-send ng mga dosage na binigay natin ngayon. Pero nasa bote naman po yun. Sabi ko nga 1 ml for every 50 kg body weight. Kaya lang syempre siya ang tumutulong sa atin na isaayos yung ating mga kambing, nagbibigay sa atin ng mga programang ganito. So isinangguni ko sa kanya yung dosage. So yun ang sinend niya sa akin. Kay Dagol nga 1.1 kay ano yung listahan, hindi ko na matandaan. Kay Paloma 0.4, 0.2, kay Snow nakakalimutan ko na. Hindi, ito pala ang 0.4, 0.3 si Paloma, ganyan. So yun, sinunod natin yung dosage. Kasi pagka sumobra pala tayo ng turok ng ivermectin, nag-overdose siya, nagkakaroon po ng effect sa mga organs nila yun. So yun pala yun mga kabokals. Good to know. Good to know na dapat tamang dosage lang. Hindi rin naman po pwedeng mahinang dosage or under dosage kasi hindi rin po epekto. So kailangan tama doon sa timbang nila yung dosage na ibibigay natin. Hindi po pwedeng sumobra ng pwede siguro sumobra ng konting-konti lang, pero yung sumobra talaga ng sobra-sobra, may epekto daw po yun sa organs ng mga kambing. Siguro minsan magkakaroon din tayo ng problema, magtataka tayo ba't nagkakaroon ng problema pagka nagtuturok tayo ng mga ganyan, ivermectin, nagpupurga tayo. Pagka sumobra pala, ayun, nagkakaroon ng problema sa organs nila. So akala natin may sakit, yung pala kagagawan din natin, yung pagkakamali din po pala natin ang naging dahilan ng kanilang pagkakasakit. So kailangan tamang dosage po. Ayan. So ayan o. Magsasakati pa dapat ako ngayon, kaya lang ano, may gagawin pa tayong iba, kaya bukas na uli ako magsasakati ng para bukas nila, saka ng para sa isang bukas nila. Ito mga kabokals, so nakita niyo ba yung katawan nito sa'yo? Gumaganda na rin talaga. So yung ivermectin na yan, pag umepekto na yan, papatayin niya yung mga external parasites sa balat, under the skin, yung mga ganyan. Siguro pati sa mata, kasi nagkakaroon din daw pala ng bulate yan sa mata, yung mga hayop. Siguro kasama na rin yun, yung sa mata, bulate sa mata. Tapos yung internal, yung oral nga na binigay natin para naman sa internal parasite sa bituka, sa baga, ayan. Nagkakaroon din ng parasite sa baga mga kabokals ang mga kambing. Isa rin po sa nagiging dahilan yun kung bakit nagkakasakit sila pagka sobra na po ang dami ng parasite sa baga. Parang pneumonia po ang kinakauwian nun. Yan, so yun nga, nagtataka ako mga kabokals. So kay gaganda ng kambing ni Tata Pablo, pero walang purga-purga. Walang purga-purga, anak ng tinola talaga. Walang vitamins, nakagala lang ng ganun. So ito nga, simula nung nag full confinement tayo, kasi nga 'di ba, sa mga nakasubaybay sa akin, nagkasakit po yung dalawa nating kambing na bata, Teggy Bells pareho. Ito si Bambi nagkasakit din yan, pero naisalba natin, na gamot natin. Simula nung naka full confinement na sila, wala na nagtatae, wala na nagkakasakit. So kaya sinatsaga ko na lang na full confinement kahit mahirap. Hirap magsakati mga kabukals, lalo na medyo malayo na yung pinagkukunan natin, doon na sa malapit sa entrada. Wala na kasi mga malalapit dito na ayan. So paubos na rin yung ganito mga kabukals paubos na rin yung ganitong damo doon sa kinukunan ko. Pero tutubo pa naman uli yun. Tutubo pa naman. Maganda rin kasi ito, parang napier siya pero hindi siya napier. Mas matigas siya sa napier pero mabango din siya. At gusto rin nila nauubos din nila Yan ang dahilan kung bakit nakatali si Tisay mga kabukals. Nanunuwag, sinusuwag niya yung mga dalawang native.
Ito rin si Bambi, nanunuwag-nuwag din. Pero mas grabe kasi ito, talagang hinahabol niya. Kaya hindi makakain yung dalawa. Yan. Ang suggestion sa akin ni Ma'am Jean, unlimited daw. Kailangan daw lagi may laman. Kahit gabi. Kaya lang, Ma'am, sorry, hindi ko kaya ang gawin. Gustuin ko man talagang wala. Mauna ako matikipil sa kanila pag ang dami kong ginagawa eh. Sobrang dami ginagawa. So, yan lang, isang sakong punong-puno naman yan. Punong-puno naman yan. So, busog na rin naman sila. Pagka umaraw na, nagtag-araw na, mailalabas na uli natin sila dito sa kabilang lote. So, ang gagawin ko ngayon, pagka ganitong tag-ulan, full confinement. Pagka tag-init, saka lang sila palalabasin. Ayan. Pero hopeful ako na gaganda na sila at maglalandi na. Maganda rin kasi yung maikondisyon natin ganyan mga kabokals. Ito, pag lahat yan sabay-sabay or sunod-sunod naglandi, maganda kasi halos sunod-sunod sila mga anak. Biglang dami sila. Pag ano. Sabi ni Ma'am Jean mga kabokals, hindi naman daw di ko alam kung hindi siya naniniwala sa inbreeding. Pero hindi naman daw inbreeding mga kabokals yung nagiging problema. Mismanagement nga daw sabi niya. Kaya yun nga, tinuruan tayo ng mga programa, pinadalan tayo ng libreng gamot. Sa kanya po galing lahat yung mga tinuturok natin mga kabokals, libre yun. O mismanagement nga daw kasi na kulang sa nutrition, kulang sa maintenance, sa pagpupurga. Kasi more on parasites daw yung ano, nagiging problema pag nakakasakit ang kambing. So yun. Kaya yun naman ang ginagawa natin ngayon. Bukan natin, na-challenge din ako sa mga kambing mga kabokals eh. Na-challenge din ako eh. Baka mapaganda natin sa ganito. Susundan na lang natin. Pag naging maayos, susundan na natin yung programang itinuro niya sa atin. Yun ang magiging ano natin, pattern natin palagi. Para tuluyan natin maparami ang ating mga kambing at kumita na. Yan, kumita na. Kasi matagal na ako nagkakambing. Hindi pa ako kumikita. Talagang ano. Talagang laging sablay. Pero ngayon, sana maging maayos na. Kaya lang, ito sablay yung ating ano, tabing. Wala ka talaga maasahan sa ganyan mga kabokals. Ano na, yung tamang-tama ngayon, meron daw mga nagpi-premature ano, campaigning. May mga tarpaulin na may mga kalokoy na yan. Ayan. Hindi muna asikasuhin yung ano, mga trabaho nila yan. Ayan, so ayan mga kabokals, hanggang dito na lang. So yung aking mababahagi sa inyo for today. Nakapag turok na tayo ng ivermectin, B-complex sa ating mga kambing. And then susunod po yung iron saka DCM. And then tuloy-tuloy na po, regular na po natin gagawin. And full confinement, tsatsagayin po natin magsakate na lang muna ng magsakate. And hopefully ay mapaganda natin yung ating mga kambing. Ayan. Plano kong bumili na lang ng ano, hindi tarpaulin. Yung kahit yung manipis na, may pinakamanipis na plywood na ordinary, hindi ganito eh. Mura lang yun eh. Yun ang ano. Kaya lang pag tag-init naman, kasi pag tag-init kailangan open naman yan para maliwalas naman sila. Pero yan, tarpaulin. Sana ano, mabaklas yung mga ano. Yung mga nagbaklas ng ano na call out na nag-premature campaign. Baka sakali ibenta yung mga tarpaulin. Ayan mga kabokals, hanggang dito na lang. Amazing na buhay.